Hi guys! You are watching Shex Diary and welcome back to my channel. So in today's video, ang gagawin natin is itetest natin yung isa sa mga napaka-trending ngayon sa Facebook na nakiklaim ng instant pampaputi using only agua oxinada, Dove, and Skin White. Medyo nakalimutan ko siya. So me myself, napaka-curious ko kung magugustuhan ko ba siya, kung ano ba yung feeling pag in-apply natin siya, kung ano bang meron sa kanya. Disclaimer, bago ako magsimula nitong whole video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na if kayo yung tao na hindi na talaga convinced or kung ayaw nyo talaga tong itry at pupunta lang kayo dito para pigilan kami para itry to, please don't watch this video kasi baka mairita ka lang at yun lang ma-feel mo hanggang matapos tong video, okay? Down in the comment section, ayokong makabasa ng mga nambabash na ito, blah 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 blah. Because seriously, lahat naman dito sa mundo ay nakakasama, lahat naman na sinasabi nila ay nakakaganto. It's just that it's a matter of risk kung ano yung mga gusto mong itry at gusto mong subukan para sa iyong pangkalusugan. And also guys, hindi ko kayo hinihikayat na gawin tong process na to kasi hindi ko rin alam kung anong kakalabasan nitong experiment na to. Just curious lang ako talaga. Alam niyo naman ako, napaka-curious kong tao. And also, another disclaimer na itong setup na to, hindi ko alam kung pang matagalan ba to. Okay, titingnan natin guys. Kasi ngayon, gumagawa ko ng room makeover, inaayos ko yung mga furniture ko kasi napakarami sa inyo nagre-request ng room tour. So, another disclaimer, pang third ko na to na disclaimer, and kung may nakita kayong pagbabago, ito yun yung aking buhok. Dahil nagpakulay ako kay Body Kongson, which is my favorite hair artist as of the moment. And then, ayan siya. Sa kanya ako nagpapableach ng hair. So, if gusto niyo magpagawa ng ganitong buhok, which is really perfect for summer, just follow him sa IG niya, which is @bodykongson. Hindi niya ako binayaran para i-promote ko siya. It's just that really satisfied ako sa service na ginawa niya sa aking buhok dahil hindi ko na mabilang kung ilang beses to na bleach, and ayan, mukha pa rin siyang healthy kahit hindi. So, itong pagpapaputi using only agua oxinada, Dove, and Skin White, sumikat talaga siya sa Facebook at hindi na ako nagulat. Almost lahat ng tao dito sa Philippines gusto talaga pumuti. Ang mga products na gagamitin natin is ito. First is agua oxinada, and then ang nakalagay dito 20 volumes, and then ito ay 120 ml. And then this one, I got this for 26 pesos, and then we're going to use this Dove White Beauty Bar, and I got this for 97 pesos. We're also going to use this Skin White na Power Whitening. I got this for 23 pesos, and then gagamit rin tayo nitong cheese graters, and then we're also going to use this spoon panghalo, and then itong bowl. Ito talaga yung mga main ingredients para sa ating pagpapaganda session ngayon. And then, itong dalawa, usually ginagamit na natin to. Ito, ginagamit lang natin to pag may sugat tayo or may nililinis tayo, ganon. So, habang nagsisearch ako, dahil nga gusto ko tong itry, nakita ko na dahil dito sa hydrogen peroxide or sa agua oxinada, kaya nagiging sketchy itong way ng pagpapaganda na ito. Meron siyang tendency na magkaroon ng free radical damage or yung mga healthy cells natin, i-combat niya and sisirain niya. So, eto din, meron din siyang chance na sirain yung DNA natin and yung mga healthy cells natin. Pero ako naman, kasi yung mga tita ko, ginamit na rin to para mag-bleach sila at home. Wala naman ako nakita or napansin na problem sa kanya on my eye level lang, hindi lang sa microscopic level. Kasi, based rin sa nabasa ko, on a microscopic level, eto nga hydrogen peroxide, kino-combat niya and pinapadry niya yung skin natin. So, the process is that, kailangan muna natin tong i-grate using the cheese grater, and then ihahalo natin tong agua oxinada. So ngayon, dahil ang gagawin ko lang ay patch test dito sa aking braso, hindi ko na siya uubusin lahat. So ang gagamitin ko ay kalahati lamang. Lumipat ako dito sa area ng aking vanity para makita nyo kung paano ko siya gagawin. So ngayon, ang gagawin natin ay sisimulan natin dito sa Dove Bar. Ito lang yung regular na white soap from Dove. And ayun, amoy Dove. And then kukunin natin tong cheese grater, and then i-grate natin siyang ganyan. Ayan. Medyo struggle. Hirap. Kinakareer ko na to, guys. Ay, nako. Hindi nga ako nag-grate ng cheese sa baba kasi nga si Kuya Ram ang nag-aasikaso. At dahil sa YouTube, tiis, ngalay. And ingat lang kayo, baka mag-grate yung daliri nyo. And masama siya dito. Baka hindi kayo bumuti. Yun talaga yung concern. Pagod na! Oh my gosh! Oh my... Woo! Sakit ah. Okay lang. We're halfway there. Nangangalahati na natin tong Dove soap bar. Baka pwede na to.
Kasi patch test lang naman siya eh. And then guys, napansin ko kahit hindi ko pa siya nakakalahati, medyo marami na siya. And then, ayan na siya. So, hindi ko na talaga siya tinapos. Actually, yun talaga ang totoong reason, hindi dahil tinatamad na ako at nangangalay na ako, ha. So, next naman nating i-grade is this Skin White na Power Whitening. Ito, hindi ko pa talaga to na-try. And then, yung iba ang ginagamit nila is yung Skin White with Glutathione. Wala na daw glutathione doon sa store. Medyo pink ang kulay niya. Hindi ko parang amoy siya ng bulaklak. Then, ayan, i-grade din natin siya. Siguro equal amount. And then, ito, compared doon sa Dove, mas mabilis siyang mabawasan. Bakit ganun? Ilang grams ba to? 90 grams. And then, ito ay 100 grams. So, mas marami to ng 10 grams. And then, kahit anong daldal ko, nararamdaman ko pa rin yung ngalay ko. Kayod pa more. Dapat pala pinakayod ko na to kay Kuya Ram. Sa paningin ko, equal amount na siya. And wala naman sinabi dun sa Facebook post na yon kung ilang gramo or what. Napaka-vague ng post na yon. There, naghalo na yung medyo pinkish tsaka white. And then now, wala rin silang sinabi kung gaano kadaming agwa oxinado yung ilalagay natin. Basta daw, pag nakita natin medyo creamy na, ayan, nagme-melt and amoy chemical. And yung kulay ng agwa oxinada, medyo yellowish. Ilalayo ko yung mata ko kasi baka matalsikan ako. Meron siyang chemical reaction na medyo bumubula siya on some areas. Kulay yellow siya and amoy hospital. Ayan! So, napapansin ko ay natutunaw niya yung sabon. Matunaw yung sabon and then medyo bumubula-bula siya. Nakakatakot. Arte ko, no? Pero ginusto ko to eh. So, dudurugin lang natin siya. Dito sa kamay na to, dito na lang tayo mag-base. Ito yung mark ng relo. Tapos, ito yung dark part ko na kung mapapansin nyo. Very, very obvious siya. So, ito na yung ibe-base natin na kamay. Ito na yung ipang-co-compare natin. Then, maglalagay na lang ako dito sa medyo babang part. So, malinis na ngayon yung arms ko. So, ilalagay lang natin siya dito. Ayan. It feels malamig. Then, dadagdagan ko pa ng konti. Medyo runny yung formulation ng akin. So, ngayon, it's already 8:40 and pagka nag-8:45 na, tatanggalin ko na siya dahil nagpa-patch test lang tayo. May konting stinging effect siya. Pero on some areas lang like dito. Tolerable naman siya, pero medyo makate ang feeling niya. So, nadadagdagan yung medyo makating area, pero nawawala rin naman siya agad. Ganito lang yung ginagawa ko kasi para hindi siya tumulo. So, nakaka 2 minutes pa lang tayo, 3 more to go, and medyo naiirita na ako sa kanya. It feels really itchy. Tapos, yung pag-apply ko sa kanya, ganyan lang siya guys. Hindi siya yung sobrang puti. Makikita mo pa rin yung skin mo. Ngayon, nakaka 3 minutes na tayo, 2 more to go. Kahit ganyan ko, hindi siya tumutulo. Parang kumapit na siya doon sa balat ko. And then, ngayon pa lang nakikita kong medyo pumuputi nga siya, guys. It's already 8:45 and ready ko na siyang tanggalin. Sabi dun 10 minutes or depende sa atin. So, sa akin, good na ako for 5 minutes. Mag-rinse lang tayo ng tap water. Sarap ng feeling. Pumuti siya. And then, pupunasan natin siya ng towel. So guys, we are officially back dito sa ating setup na ito. Kung mapapansin nyo, slight talaga yung area na to compare dito sa area na to. Medyo ganito lang yung nilagay ko pero baka hawa yung konting inch dito. And then kahit ilayo ko sa ring light ko, mapapansin nyo talaga na may discoloration na pumuti talaga tong area na to. And then ikot natin yung aking arms. Dito sa part na to, pumuti talaga siya. One factor is the time talaga. Mapapansin ko na habang tumatagal kasi nagkakaroon siya ng itching effect and then medyo irritating na siya sa skin. Kung gusto niyo siguro mas maputi pa kayo, babad niyo siya sa skin ng mga siguro mas matagal. Pero hindi ko yun i-recommend kasi meron talaga siyang uncomfortable. Hindi naman siya masakit, bearable naman siya. It's just that you can feel na there is something happening sa iyong skin.
pumuti talaga siya para sa akin. Ayan o, may discoloration mula dito sa area na to, papunta dito. Although, hindi siya sobrang light na wow, sobrang puti. Nagkaroon siya ng few shades lighter. Closer look, makikita ko na na-dry yung skin ko. Kasi dito area na to, kung mapapansin nyo, ayan, meron akong skin condition dito na hereditary na nasa dugo talaga namin na keratosis pilaris or in other words, chicken skin. So dito, meron din akong maliliit. Ngayon na tinitingnan ko siya, yung mga keratosis pilaris ko na dati na hindi obvious, mas na-accentuate niya. And then, tinitingnan ko rin siya closely. Yung skin ko ay nagkakaroon ng breakage. Pero pumuti talaga siya. Yun naman, talagang effective yung skin claim niya na pampaputi siya and all that. So ngayon, i-evaluate na natin tong whole process na to. Punta muna tayo sa mga advantages. First, madali siyang gawin. Like, doable naman yung pagkaskas ng sabon. Second, it is affordable. Lahat nitong ginastos ko is less than 200 pesos talaga. Third is effective talaga siya. Like, nakakaputi talaga siya. And then, fourth advantage ito is pwede kayo mag-spot correct. Ito yung umiitim na areas. Pwede nyo siyang ilagay lang dito para medyo pumantay siya sa iyong skin. And napansin ko rin habang ginagawa ko siya, magandang advantage pala na hindi super creamy or super white ng texture na ginawa ko. Kasi kung ganun, hindi ko makikita kung paano magre-react yung skin ko. So now let's go on sa disadvantage naman ng method na ito na pangpapaputi. First, there is something na nangyayari beyond ng nakikita ng ating mata. Dahil meron akong nararamdaman na stinging effect. And then second, may mafe-feel kayo na mga uncomfort, like may stinging effect, may parang kumakagat na langgam, pero bearable naman siya. Third, I think it's very risky dahil nga meron tendency ito na magkaroon ng cellular damage. Disadvantage rin nito is that it will be a case-to-case basis again. Tayo makakapag-guarantee kung how many shades lighter yung ipuputi natin. Kung hindi evenly yung paglagay mo, may ibang parts na maputi, may ibang parts na maitim. And then nakikita ko rin ang disadvantage ito is that nagda-dry talaga yung skin natin. Mapapansin mo na madadry siya. So yun lang yung aking mga komento para dito sa agwa oxinada effect na to, na Churvalu. And then, effective ba to? Yes, effective siya. Kung sasabihin nyo, uulitin ko ba siya next time? Dahil ako, hindi naman ako naghahangad na pumuti ako. Hindi ko na siya gagamitin next time kasi ayoko yung feeling niya. Pero ito, okay siya para sa mabilisang pagpapaputi. And then, gusto ko lang ipaalala na itong recipe na to or itong formula na to ay hindi nanggaling sa akin. Nakita ko lang din siya sa Facebook. Kaya, itinry ko siya. I-recommend ko ba siya sa inyo? Wag nyo lang siya dalasan. Yun lang ang masasabi ko. So yun guys, we reached the end of the video. So if you like this video, kindly give this video a thumbs up. Don't forget to comment down below kung meron ba kayong mga experience, kung na-try nyo ba to at ano ang inyong mga komento. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye!